Sige, ako na. Hi, Faith! Welcome home. Love, salamat sa pagpapatuloy sa kapatid ko No worries, ano ka ba? Hanggat wala pa siyang trabaho dito sa Maynila, sagot ko muna siya. Salamat, ate. And kuya. At sa wakas, makakapag-propose na ako sa kuya mo. Ikaw? Magpo-propose ka kay kuya? Oo. Wala namang masama kung babae yung magpo-propose, di ba? Kakaisang taon nyo pa lang Matutulungan mo ba ako mamaya? Isa-surprise natin yung kuya mo. Ate, sigurado talaga ako na dito ko lang talaga yun nilagay. Sayang naman kung mawawala yung singsing na yun. Isang buong sahod ko rin kasi yung halaga nun Sige, hayaan mo na. Siguro sign na yun na hindi na muna ako magpo-propose. Bumili ka ng bagong singsing? Oo. Hulugan to sa credit card ng kaibigan ko. Sabi nga nila, di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Kailan niyo po balak mag-propose kay kuya? Mamayang gabi, agad-agad. Tulungan mo ako Magso-surprise tayo. Andiyan na yung kuya mo. I-ready mo na yung banner tsaka ilaw At hawak ko na. Kaya na. In 1, 2, 3, go. Will you marry me? Fred? Love! Tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo! Dalhin natin siya sa hospital! Fred! Fred, gumising ka! Ayan na yata siya. Will you marry me? Ate, pasensya na pero wala si kuya Nagpabili kasi ako sa kanya ng cellphone. Kailangan ko kasi ng bagong cellphone ngayon para sa ina-applyan kong trabaho. Sorry. Hindi, okay lang. Okay lang. O siya, sige ate, maliliko muna ako. Sige. Ang laki na ng motel mo. Asensado talaga tong best friend ko na to. Mahirap din magpalakad ng motel, Siya nga pala, bakit ka napadalaw dito? May problema kasi ako. Pakiramdam ko kasi tumututol yung kapatid ng jowa ko na mag-propose ako sa kuya niya. Walang karapatan niyang kapatid niya para tumutol sa inyong dalawa ni Jerome. Gusto mo ba tulungan kita? Wala naman akong gagawin mamaya. Takot lang yun sa akin. Tamo, sasampalin ko yun. Hay nako, siguraduhin mo lang. Oh, bes, andyan na pala yung boyfriend ko. At kasama niya pa yung kapatid niya. Love, will you marry me? Teka, yan yung sinasabi mo na jowa mo at yung kapatid niya? Oo. Bakit? Kaya pala tumututol. Bes, anong ibig mong sabihin? Bes, taragala tayo. Chat na ulit yung baby ko. Ano tong chat niya? Baby ko, kumain ka na ba? Alis ko naman. Ay, aba. Ano naman ba kayang nangyayari sa babae na to? Kinikilig ba yan or inasinan yung kifay? Ang sweet talaga ng lalaki na to, sobrang OA. Ay, feeling ko, kinikilig na naman to. May bago na naman siguro tong nakakausap. Replyan ko siya ng, kakainin ka pa lang. Ay! Hoy, bading! Kausapin mo naman ako, pansinin mo naman ako. Pumunta pa talaga ako dito sa inyo tapos ganito lang yung madadatnan ko? Gaganyan ka lang para kang inasinan dyan? Oo. Nandito na naman ang babaeng inggitera.
Maiinggit na naman yan. Palibhasa walang nakakausap. Inggit daw. Sino naman ba yung nakakausap mo, ha? Bakit parang kilig na kilig ka na naman dyan? Ano kasi, ito na nga bakla. May bago akong nakilala ngayon na matangkad na siya, basketball player pa, gwapo, moreno, my gosh, perfect match. Ay, naku, sa ganda kong to. Sus, pero alam mo, parang familiar sa akin yung mga description na sinabi mo dyan sa lalaking nakakausap mo na yan. Yan ba yung ex mo? Yung ex mong napaka-red flag? Bakla, hindi. Napaka-OA Oh, di okay, fine. Pero saan mo ba nakilala yung nakakausap mo na yan? Mabait ba yan? At sigurado ka na ba sa taong yan? Ay, naku, be! Yes naman! Sure thing na ako dito sa nakakausap ko. As in, sure na sure talaga. Alam mo kung bakit? Kasi naman, sa OFO ko siya nakilala, be. Alam mo ba, sa OFO, marami kang makikilala doon at ang babait talaga ng mga taong nang nandoon. Oo, marami pang cute, gwapo, magaganda. As in, nasa OFO na yan lahat, be. OFO? Mukhang magandang gamitin nga yan, Ay nako, gagamit din ako. Uy, ikaw, kumain ka na rin kasi. Huwag kang magpapalipas ng guto. Grabe naman. Rhea? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ka pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba matalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing
galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkaingit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Eh di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, eh ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi. Pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Asya, sige na. Makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito?